Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Good news! May good news tayo mga kabayan, no? Para sa administrasyon kasi pasado na, no? Ang batas pala niya inapirmahan na ni Bungit noong May 20 mga kabayan at effective nitong July 20. Itong nasabing are mga kabayan na savings sa bangko, may 20% tax na. Abay na, bakit hindi talaga dito mga to? Walang maipasok na investor mga kabayan, naangat yung ulo ko din sa mga are. Walang maipasok na investor mga kabayan, yung pera ng mga Pilipinong nakasavings ang pagdidisketahan naman itong administrasyon. Ay napakatindi, no? Yan yung ating mga pag-uusapan mga kabayan. At pangalawa, itong issue, no? Ni Lisa Tanas mga kabayan na hindi mamamatay-matay diyan sa social media at sa mainstream media. Aba, ikita ninyo, di ba't sinasabi na peke? Ang sabi ni Auntie Claire, no? Yung report na yan ay peke. Abay, syempre, meron pinalabas diyan ng Net25 mga kabayan at yan ay ating panunuorin. Pangalawa mga kabayan, ano ba ang totoo kung yan ba talaga ipiki o hindi, ano mga kabayan? At pangalawa, aring si Senator Bato mga kabayan ay mukhang isusunod yata nila sa ICC. Isipin ninyo, no? Nasabi yan kahapon ni Bersamin na posible na si Senator Bato ang isusunod mga kabayan. Sus, Mariusip talagang ginoong garapon. Hindi umepekto mga kabayan aring mga issue na sa bungirot. Nakita na natin mga kabayan kung saan patungo yung pag-iimbestiga na yan. At talagang tinutumbok nila mga kabayat, dinadawit na naman, ay si PRRD, isipin ninyo ha. Si PRRD na naman ang salarin, no? Sa pagkawala ng mga sabungero, no? No, nakikita ngayon mga kabayan diyan sa Taal Lake. Napakatindi talaga ng administrasyon na rin. Pero di ako hindi mga kabayan makamove on. Ano, diyan sa tax na iyan. Napakatindi naman ng gobyerno, ano mga kabayan. Kaya ka nga nag-iipon, ay nasa ganun ikay may pira at lumaki-laki sa bangko, aba isipin niyo ipapatawan ng tax. Savings mo na inaasahan mong lumaki dahil sa bangkong magandang interest rate. May mukhang hindi yata mga kabayan. Mapipilitan kaya tang waldasin na yung savings mo na yan. So anyway mga kabayan, yan yung ating mga pag-uusapan. At syempre sa mga bagong subscribers natin, maraming salamat pala sa ating mga bagong subscribers. At sa mga hindi pa, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe mga kabayan. Sa ganun maging updated kayo sa ating mga video. Aray mga kabayan, ang sabi dito at kayo bumasa na lang din. Ayan yung nakapost mga kabayan sa website ng Philstar. Ang sabi diyan mga kabayan, CMEPA and the 20% tax, what it means? Your bank savings mga kabayan. Napakatindi talaga ito ni Ralph Ricto mag-isip ng pagkakapirahan na yan. Sabi diyan mga kabayan, Manila Philippine netizens were in uproar when banks implement a new tax rates on saving interest, prompting many to ask, what's going on to happen? Ito mga kabayan, no? Ano ko na lang sa iyo, i-summarize ko na lang mga kabayan. Ang sinasabi dito sa post na to ng Philstar, patungkol diyan sa naipasa na 20% tax na yan. Yan daw mga kabayan matagal ng batas at ngayon ay naipasa ni Bungit. Ay yung interest mga kabayan, di ba pagka kayo ay savings, no? Siyempre, pagka kayo magsa-savings mga kabayan, nahahanap kayo ng bangko na mataas magbigay ng percentage, no? Nung interest. Ngayon, yung interest na yon mga kabayan, kikitain ng pera mo sa iyong isinavings doon sa bangko na yon, yun yung magkakaroon ng 20% tax mga kabayan. So, ibig sabihin, yung inyong kinita mga kabayan doon sa interest rate na yon, mababaliwala lang din. Hindi naman mismo yung pera natin mga kabayan ang madadali ng 20% tax. Kasi ito sa Facebook mga kabayan, napakatindi ng nilalaman, yung mga sinasabi ng mga post. Sinasabing yung ating mga pera, na savings ay mukhang mababawasan dahil dyan sa 20% tax. Yung 20% tax mga kabayan ay magiging apply doon sa interest or doon sa kikitain ng pera mo, isinavings mo sa iyong bangko. Yan yung totoo doon. So wala kayong masyadong kikitain mga kabayan kung kayo ay naghanap ng bangko na mataas ang interest rate. Yung interest rate na yun ay hindi nyo mga kabayan pakikinabangan. Wala yung silbi. At ang gusto mangyari mga kabayan na rin gobyerno ni Bungit, kaya ipinasayang 20% tax na yan mga kabayan sa interest rate ng inyong pera ay para matuto o mga Pilipino daw na mag-trade or mag-invest mga kabayan. Sa dami ng inikot na bansa niyan mga kabayan ni Bungit, di isang investor wala. Kaya ngayon, yung mga Pilipinong may pera sa bangko, ay matuto tayong mag-trade mga kabayan at mag-invest. Yan yung gustong mangyari ng ating magaling na Pangulo. Abay, kayo ba, mga kabayan, kung kayo na may hindi na alam, katulad natin mga OFW, hindi tayo marunong dyan sa mga invest na yan at
trade na yan mga kabayan. Eh kayo gay mga ngas na sumali di at pumasok. Kaya nga kayo nag-iipon, nagtatrabaho at nag-iipon sa bangko para pagtanda natin mga kabayan, tayo ay kumbaga merong maunti-unting makuha, ano? At kumbaga insurance natin mga kabayan pag tayo ay tumanda. Pero dito sa bagong batas na to mga kabayan, ay talagang napakatindi ng naisip ng mga yan. O ayan, yan yung sabi mga kabayan ha. Yung 20% na kumakalat ngayon sa social media, ay yun ay para doon sa interest rate, no, ng inyong pera na inano sa bangko, dineposito. So anyway mga kabayan, pakinggan natin aring balita na to, no, kay Senator Bato. At nabis to nito yung patungkol, no, diyan sa sinasabi ni Bersamin na po pwede siyang isunod dyan sa ICC. So tunay, pakinggan natin. Posible umanong maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court para kay Senator Bato de la Rosa. Ayon yan sa pasaring na bahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na posible na raw arestuhin ng isang dating police chief noong panahon ng drug war. Para po sa detalye live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Mean, meron na bang reaksyon mula dyan itong si Senator Bato de la Rosa? Ruth, gusto lang daw i-divert ang atensyon ng publiko. Yan ang tingin ni Senator Bato de la Rosa doon sa pagbuhay sa issue ng posibleng pagpapaaresto sa kanya ng International Criminal Court. Sa isa kasing panayam kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi niyang posibleng maaresto ang isang senador na dating nagsilbing PNP chief noong panahon ng drug war sa panahon ni dating Pangulong Duterte kung maglalabas ng warrant of arrest ang ICC. Ruth, sabi nga ni Senator Bato, lumang issue na ang tungkol sa arestuhan. Pero bakit daw binubuhay muli? Giit niya, tila nililihis lang daw o nililihis lang daw ng palasyo ang atensyon ng publiko mula sa issue na nagdadawit kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo. Natumbok ni Senator Bato mga kabayan. Totoo naman talaga mga kabayan na talagang nililihis, no? Kasi napakaingay kasi mga kabayan. Isipin ninyo, ilang araw ng laman ng balita itong issue na to. Diyan kay First Lady, no? Sa pagkadawit, no? Diyan kay Tantoco. Talagang totoo itong diversional na to mga kabayan. Diversional tactics ang ginagawa na naman, no? Si Senator Bato magiging scapegoat nila. Tantoco. Nang matanong naman si Bato kung totoo nga ba ang pinupukol na issue sa First Lady, sabi niya, hindi niya naman alam dahil hindi daw siya ang nag-iimbestiga dyan. Hirit pa niya, tanungin na lang daw ang Beverly Hills Police Department. Sa ngayon, wala naman daw impormasyon si Senator Bato kung maglalabas nga ng warrant laban sa kanya ang ICC. Pabiru ding sinabi ng senador na kung nariyan ang warrant, sa kanya lang daw niya haharapin. Ika nga niya, tatawid na lang daw siya sa tulay pag nagawa na ito. Pakinggan natin, Ruth, ang ilang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Diyan, gawin nila. Gawin na anong gusto nilang gawin. If they want to commit this mistake again, then go ahead. They can do that. Yung ginawa na kay Pangulong Duterte ay napakalaking mistake yun. Ayaman na mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang. Gagawa ang panibagong issue, kahit na old issue na, rehashed issue, ay i-recycle nila para lang to divert the people's attention. Yan yung totoo mga kabayan, ano? Talagang diversional tactics ang ginagawa ng administrasyon. Kita ninyo kung ano-ano ng palabas mga kabayan ang ipinakita nila diyan sa mainstream media, sa palasyo, kung ano ng mga sinabi ni Auntie Claire. Hindi nila kayang pagtakpan itong issue na to. Ngayon mga kabayan, ano ba ang totoo diyan sa sinasabi nilang fake daw yung documents, no? Na pinakita mga kabayan at nakita natin sa mga news na peke daw yung balita na yan, no, patungkol sa pagsawi ni Tantoco at dawit ng First Lady. Pakinggan natin si Chase mga kabayan. Ito rin yung nakatutok diyan sa issue na yan, no? Ito rin yung nasabi ko sa inyo mga kabayan na talagang kumbaga nakatutok sa issue ni ni First Lady. O pakinggan natin. Hello, magandang araw sa ating lahat. Pasensya na medyo masakit ang ulo ko kasi Clarissa, yan. Huwag mamumura. Okay, may tanong ako. Clarissa, na pinsan ng isang customer na kidnapper at saka Net25. Saan nyo nakuha yung mga documents na pinapakita nyo at pinapacirculate nyo online? Ha? Saan nyo nakuha yan? Mga jutang ginawis nyo. Saan nyo nakuha yan? Kasi parang sa tingin ko parang hindi nyo alam kung how to tell the difference between a real document and a fake document eh. Di ba Malacanang kayo? Aren't you supposed to have like a corporate forensic team that's able to do that? Pasan papuntang mga namin taxes, wala kayong team na ganyan to tell the difference between a fake document and a real one? What about you, Net25? Di ba kayo? Major news outlet kayo. How are you able to tell the difference between a fake document or not if you don't have these kind of teams? Ha? Kaya nga nung nakita ko, Diyos ko, si Claire Castro, may pinakitang document, sabi ko, ba't nang pinakita? Tangina naman. Ang bobobo. Obvious na obvious naman talaga. Fake yun. May nakita ba kayo? Tanong ko lang may nakita ba kayo
sa wall ko na nag-post ako ng document ng mga ganon? Bakit attach yun sa name ko? Bakit tinatanong ako na, huy, pekeng document na pinaano mo, nilalabas mo, minilabas ba ako na document na ganon? Ito kasi mga kabayan, no? Diyan kasi mga kabayan ang gagaling yung ibang mga info, no? Na nakikita natin sa social media. Itong kay Den Chase na to sa kanyang Facebook page. Kaya ngayon, no? Yung attach mga kabayan na nakita natin sa post, ito mga kabayan ang sinisisi at tinuturo na sa kanya galing, no? Yung police report na yon ng patungkol sa kay Tantoco. Pasensya na, pinost ko talaga muna kasi uminom ako ng Advil kasi sumakit talaga ulo ko. Okay, so itong gagawin natin. Sige, i-compare natin ang legitimacy ng documents na meron ako versus sa mga documents na pinapa-circulate nila online. Nitong si Tanim Fake Documents, Claire Castro, Malacanang, at saka itong si Net25. Okay, so let me get things ready for you guys. Magsasalita lang ako tapos i-ready ko lang ang mga documents ko dito. Okay, so sa mga di nakakaalam kasi, ang trabaho ko dito sa Amerika, nasa Legal and Fraud Department ako. So, dito tinatapon sa akin lahat mga documents for verification and soft forensic verification as well. Naamoy ko kung anong document na peke at saka totoo. Unang glance ko lang sa document na tinitingnan ko, malalaman ko na agad kung peke o hindi. Okay? So, eto na. For soft legal copies kasi, na natatanggap ko sa firm, this is how I check it if it's legit or not. So first of all, legal soft copy documents cannot be edited. Okay? Dito sa Amerika. Tama. It is right protected. It is impossible to edit right protected documents here. Legal right protected documents. So kahit anong gawin mo dyan, hindi mo yun may edit kasi nga naka right protect. So like this one. Eto. Ha? Asan na yun? Papakita ko. Yan. Pakita. Eto. Okay. Try natin ha. Ito kasi mangyayari pag i-try mong i-edit ang documents na legal dito sa Amerika, naka-right protect. Okay, sige. O, ito. Edit. Ano to legit to na document to Okay, sige. Papakita ko lang sa inyo. O, yan. Seal na. So, edit natin. Tingnan nyo kung anong mangyayari kung i-edit natin. O, yan. May lumabas na pop-up. O, ito. Naka-right protect yan. Hindi mo yan ma-edit. Okay? Sige, balik natin. Ina. Reset. Ang pulo ko. Now, knowing, makakahanap talaga ng paraan ng mga tao to commit fraud, di ba? Kahit naka-right protect yan, what you would need to check, or the second thing that you would need to do, is to check the watermark, or the magic watermark. Now, what is a magic watermark? Larissa, napinsan mo isang kaso na kidnapper. Paki-google na lang. Okay? Napaka-basic yan sa corporate forensics. Pag-ina. Bobo. Asa na nga yun? Now, pag may nakita kayong magic watermark, ang document, what you would need to do is that you would need to print it out. Now, if the document doesn't have the magic watermark, okay, it means that the soft legal copy is legit. It is real. Okay? Now, what am I talking about? Papakita ko sa inyo. Okay, ito na. Ito magic watermark Okay, so this is the magic watermark. This is only visible in soft legal copy documents. Okay? Ayan, yan ang watermark. Sa documents nyo, may mga watermark ba? May nakita ba kayo, Net25 at Malacanang, may magic watermark ba? Di ba wala? Okay, that only tells one thing. Kaya nga tinatawag siyang magic watermark, it's because if you're going to print out a legal soft copy, it will disappear. That's one way of telling if it's legit or not. Pag iprint mo, walang watermark, it means that the soft copy that you have is legal and binding. Okay? Like this one, this is what I did. Nakita niyo yung watermark kanina. So this is the sample of the printout. It doesn't have the watermark. Do you see that? Walang watermark, di ba? Tama. It means that it's real. It's only visible in the soft copy. Bobo. Tapos, saan na yun? So naturally, pag na-print mo, tapos sumama yung watermark, it means that the soft copy that you have is fake. Kasi sumama ang watermark. Okay? Now, you would need to also check if the watermark is intact. Okay? Na, katulad nito. Kasi if it's not intact, it means that they have found a way to break the right protect, of course, and had tampered the document. So every time you type a letter on a document that has a magic watermark, it degrades the watermark like this one.
I'm gonna show you, okay? Ang bobobo. Okay, eto, galing to sa Net25. Ayan, Net25 yan galing yan sa inyo. May watermark ba? Di ba wala? Meron siya, pero it's heavily degraded. It means that this has been tampered with, the right protect has been broken, at may iniba. Nakita nyo yan? That's the trail of the watermark na na-degrade. So nawala ng watermark. Oo nga. Okay? Oo nga. So kaya na ako ng channel So inedit natin, yan. 25 Ito ang tampered na document na pinost ng Net25. Kasi heavily degraded ang watermark. Again, the watermark is heavily degraded. It means that the right protect has been broken and the document has been tampered with. Malinaw yan Ko. Ang bobobo nyo. So now, tell me, Net25, how did you get that document? Yan ang tanong, mga kabayan. Where did you get that document from? Better question would probably be, from whom did you get that document from? At magkanong bayad nila sa inyo para i-post yan? The document that you have posted on your page is obviously a tampered document. Do you even know the legal implications of this? Ikakasira nyo to, Net25. Nag-post kayo ng tampered document. Grabe. Mga major news outlets pa naman kayo. Aren't you supposed to have like a solid corporate forensic team that does this? Wala kayo niyan? Now, as what we discussed earlier, okay? So basically, if it's a soft copy document, it will have the watermark. Pag ipiprint mo yung watermark, pag wala ang watermark, legit yan. Okay? Pag ipiprint mo, sumama ang watermark, it means that it is not a magic watermark and that the soft copy that you have is fake. Alright? And then, pag may nakita kayong mga anino ng watermark dyan, it means that the document has been tampered with and that the right protect has been broken. It's that simple. Now, let's go to the document that has been posted by Malacanang, by Antipler. Now, as you can see, doon sa document niya, even though that it was on screen, it was presented as a hard copy. Hence, the page break. Hindi yon pink line, Clarissa. Page break yon. Lord. Okay, as what we discussed earlier, yun na, di ba? Now, kung yung document na yon, hinand in sa akin sa opisina for verification, hindi ko tatanggapin. Okay? Kasi, walang indentation at walang embossed watermark sa document and there's no legal seal right beside the signature. Hindi ko yung tatanggapin. Ganun lang yung kasimple. Okay? Now, di ko alam kung saan papunta yung mga taxes natin. Bakit puro mga bobo ang nandyan sa loob ng Malacanang? Ito ang team mo, bangag. Nagkadaloko-loko na ang Pilipinas nang umupo yung bangag dyan sa Malacanang. Agree. Isa lang namang hingi namin naming mga taong bayan. Gusto namin magpa-hair follicle test ka to know if you are sane to run a country. Ang problema kasi, mga kabayan, hindi yan gagawin ng ating magaling na Pangulo. Kasi sabi nga, the more na iniiwasan mo yan, the more na talagang masasabi natin na may katotohanan yung aligasyon. At obligasyon dapat yan, mga kabayan, kung tinatanong ng mga Pilipino yung kredibilidad mo or dignity mo na bilang Pangulo, kung ikaw ay hindi magpapa-hair follicle test at hindi mo masasagot yung mga demand ng mga Pilipino, so ibig sabihin, mga kabayan, umiiwas ang ating magaling na Pangulo. So anyway, no, ay pinakinggan natin tong explanation na to ni Din Chase, no, kasi na-experience din natin to, mga kabayan, no, na tayo ay nag-print, no, galing sa office at mayroon ding watermark. Doon sa email na yon, may watermark, mga kabayan, pero nung print natin, yung watermark na yon hindi lumalabas. Yun ay soft copy, mga kabayan. Kaya totoo itong sinasabi na to Din Chase, mga kabayan. Yung sa akin naman, hindi yan mga gantong report ng mga police report. So anyway, hanggang dito lang muna, mga kabayan, yung video natin, no? Talagang ang nangyayari ngayon sa administrasyon, masasabi natin talaga, mga kabayan, na palubog, no? Ang ginagawa nila sa ating bansa. Hindi sa paangat, no? Sa dami ng naging issue sa mga nagdaang administrasyon, itong kay Bungit, mga kabayan, ang napakatindi. Kasi mismo yung administrasyon niya ang may problema, no? Sa
nangyayari ngayon. At yung mga nasa paligid niya, mga kabayan, ay may kanya-kanyang motives. Kaya ganyan siguro, no, ang nangyayari sa pamumuno niya. So anyway, hanggang dito na lang muna mga kabayan natin video. Ingat kayo palagi at maraming salamat mga kabayan. Magbigay din kayo ng inyong opinion dito sa ating mga napag-usapan sa comment section. Huwag nyo kalimutan mag-like at mag-share. Adjust muna mga kabayan. See you sa susunod na video.